Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako si Ginelia Sakati from CRC Tanay Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang mga balita sa Judges 2 verse 16 to 19 na may pamagat na The Cyclical Pattern of Bondage and Deliverance in the Days of the Judges. Dahil dito, ang Israel binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang nagliligtas sa kanila sa mga kamay ng mga mananakop. Ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh. Ang katapatan ng kanilang mga ninuno ay hindi nila pinamarisan. Lahat naman ng mga hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at iniligtas niya ang mga Israelita sa mga kaaway. Habang nabubuhay ang mga hukom, kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom, muli na naman sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ang mga Israelita. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat sa panibagong buhay at panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa biyaya sa pagpatuloy na pag-iingat at pagmamahal. Ngayong araw na ito, ikaw po ang manguna sa gawain ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Judges 2, verse 16 to 19, makikita dito ang paulit-ulit na siklo ng Israel. Nagkakasala sila laban sa Diyos, hinayaan silang apihin ng kanilang mga kaaway, nagsisisi sila at dumadaing sa Diyos, nagpapadala ang Diyos ng hukom upang iligtas sila. Pagkamatay ng hukom, mas lalo silang sumasama kaysa dati. Ipinapakita nito ang katapatan ng Diyos sa katigasan ng puso ng tao. Sinabi dito sa Lamentation 3 verse 22 to 23, kagandahang loob ng Panginoon ay hindi nagwawakas. Ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. 1 John verse 1 to 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad. Ang mga Israelita ay paulit-ulit na bumabalik sa kasalanan kahit nakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa bawat pagdaing nila, ang Diyos ay nahahabag at nagpapadala ng tagapagligtas. Minsan, ganito rin tayo, lumalapit lang sa Diyos kapag may problema. Kapag maayos na ang lahat, nakakalimot na naman. Ngunit ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang katapatan. May paulit-ulit ba tayong kasalanan na hindi nakakalimutan? Palalimin po natin ang ating relasyon sa Diyos, hindi lang sa panahon na kagipitan, natutong maging tapat at masunurin kahit walang hukom o leader na nagpapadala sa atin. Ikaw ba ay lumalapit lamang sa Diyos kapag may problema o mananatili kang tapat kahit maayos ang buhay? Sa ating pong conclusion, ang Judges 2 verse 16 to 19 ay nagpapaalala na ang tao hindi madaling makalimot, ngunit ang Diyos ay hindi napapagod magmahal at magpatawad. Naway matutunan natin ang siklo ng kasalanan at piliing mamuhay ng may patuloy na pagsunod at katapatan sa Kanya. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin kung paanong nagpadala ka ng mga hukom upang iligtas ang iyong bayan sa panahon ng kanilang paghihirap. Pinapakita nito ang iyong mga walang hanggang awa at katapatan kahit paulit-ulit kami nagkukulang at naglilis ng landas. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga sandaling kami nagiging matigas ang ulo, nakakalimot sa iyong kabutihan. Tulungan mo kami matutong makinig at sunod sa iyong kalooban. Ilayo mo po kami sa tuksong sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng aming panahon, anumang bagay na umaagaw sa pwesto mo sa aming puso. Salamat sa iyong habag na hindi nauubos. Tulad ng iyong ginawa noon, maging tagapagligtas
ililigtas ka rin namin ngayon sa gitna ng aming mga pagsubok. Bigyan mo po kami ng pusong tapat at mapagkumbaba at handang magbalik loob sa iyo sa araw-araw. Naway manatili kaming matatag sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa iyong pag-ibig at pagliligtas. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kami samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong ibahagi ang video ito upang kayo rin ang maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Magandang umaga.